Nagigising na ang Apple sa isang madilim na katotohanan, may ganap na control ang CCP sa pinaka-iconic na kumpanya ng Amerika. Lahat ng ito'y naganap sa harap natin. Matapos ang maraming babala, sinubukan ng Apple ilipat ang production nila palabas ng Tsina. Para magawa ito, nais nilang magpadala ng sarili nilang kagamitan at inhinyero sa ibang bansa para magtayo ng pabrika. Ganito rin nagsimula ang Apple sa Tsina. Pumunta sa Tsina ang mga kagamitan at inhinyero ng Apple mula Estados Unidos at nagtayo ng mga pabrika. Pero para sa CCP, hindi ito pwede. Gusto ng Tsina na pumasok ang mga kumpanya, pero ayaw nilang umalis ang mga ito. At natutunan ito ng Apple sa mahirap na paraan. Ilang buwan lang ang lumipas nang i-anunsyo nito ang paglilipat mula Tsina. Pinatigil ng CCP ang pag-export ng Apple equipment at ipinagbawal sa mga empleyado ng Apple ang paglabas ng bansa. Dito napagtanto ni Tim Cook na nagkamali siya ng malaki at ginawa niya ito ng kusa. Para malaman paano nakuha ng CCP ang control sa Apple, kinausap ko ang may akda ng Apple sa Tsina, si Patrick Magee. Kamusta sa lahat ngayon? Kasama ko si Patrick Magee. Mamamahayag siya at may akda ng paborito kong librong Apple sa China na kabilang sa pinakamabenta ayon sa The New York Times. At ang librong ito ay talagang sobrang nakakagulat nang makita ko ito. Dahil matagal na naming tinatalakay ang mga ganitong bagay sa aming channel, masasabi kong mga huling 5 taon na. Mas marami pang ebidensya ang iyong libro kaysa sa dati naming nakuha. Malaki ang papel ng mga kumpanyang Amerikano, lalo na ang Apple, sa pag-unlad ng China. Alam kong marami ang nagulat nung sinabi mo yon. Akala ng iba Tsina ang nagpatayo ng Apple, pero totoo rin na Apple ang nagpatayo ng Tsina. Pwede mo bang pag-usapan yon? Oh, medyo nakakabaliw sabihin yon. At naiintindihan ko yon. Mahirap magbigay ng maikling sagot. Kasi mas gusto ko ng mahaba, di ba? Yung maikling sagot, alam mo na. Madaling gawing biro o kung anuman. Kasi halatang pinapasimple ko masyado. Pero ang pinakamaikling sagot na maibibigay ko ay kung naiintindihan mo kung paano dinisenyo ng Apple ang mga produkto nila, maiintindihan mo na kailangan silang gawin sa ibang paraan. Kung iisipin mo ang PC noong late 1900, sobrang boring ng disenyo nito. Kung aksidenteng mailagay mo ng baligtad ang panel, papasok pa rin ito. Bahagi talaga ng disenyo, di ba? Ginawa ito para maging idiot-proof sa paggamit. Hindi tulad ng mga produkto ng Apple. Kaya nang lumipat ang Apple sa China, naging 7 taong proseso ito mula 1,996 hanggang 2,003. Kalidad ang habol nila, hindi gastos. Ang iba ay nasa China dahil mura. Pero binabago ng Apple kung paano dinisenyo ang mga computer. At dahil doon, binabago rin nila kung paano ito ginagawa. At ang napansin nila ay ang mababang pasahod at ang dami ng manggagawa ay hindi lang nakakatulong sa gastos at tubo. Nagbibigay ito ng walang limitasyong potensyal sa pagdisenyo ng kahit anong gusto mo, kahit ano pang maisip ni na Johnny Ive at Steve Jobs. Sa hukbo ng manggagawa sa malalaking pabrika na nagtatrabaho sa conveyor belt production line, nakakaisip sila ng mga paraan ng production na di naiisip ng iba. At doon mo makukuha ang isang bagay tulad ng unang iPod. Tapos ang pagpapaliit nito sa mini at pagkatapos ay lalo pang pinaliit sa iPhone. Pasensya na, hanggang sa iPad ano. Pero oo, tapos naging iPhone. Tama ba? Ang iPhone ay kasing dami ng unang henerasyon ng telepono gaya ng ika-6 na henerasyon ng iPad. Mahalaga ang mga tagumpay sa disenyo at sa kwento. Malinaw na ang ambag ng aking libro ay ang pag-unawa na kasing halaga rin ang mga tagumpay sa operasyon. Dahil sa kakaibang dahilan, hindi natin sila pinansin. Oo, tingin ko tama ang punto ng libro mo sa matagal ko nang sinasabi. Di ko lang alam kung naaalala mo. Noong 2017 tinanong si Kim Cook sa entablado kung bakit nasa China ang Apple. Halos ganito ang sagot niya. Wala raw itong kinalaman sa murang paggawa kundi tungkol ito sa mga inhinyero. Maraming inhinyero sa China kaya doon ang Apple. Para sa akin, kung may negosyo akong nakikinabang sa murang paggawa sa China, hindi ko yun aaminin sa publiko. Sasabihin ko na lang, dahil sa ibang dahilan. Ginagawa namin ito hindi dahil sa malaking bagay na yon, pero sinabi talaga ng libro mo ang sinabi ni Tim Cook. Maganda talaga ang isang mahusay na tao, may katotohanan doon. Maraming inhinyero ang China pero napakalaki ng naging papel ng Apple para maging posible yon. Tama,
Ngayon, bago tayo pumunta sa sagot, isang mabilis na pakiusap lang sa lahat ng nanonood na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaki talaga ang tulong nito sa amin laban sa CCP bots na nagda-downvote ng lahat ng video na pumupuna sa kanila. Komunistang gobyerno. Tungo na tayo sa sagot. Oh, sinusuportahan ko ang sinabi ni Tim Cook noong 2017 na hindi na China ang may pinakamababang gastos sa paggawa. Kung mura lang ang hanap mo, marami pang ibang pwedeng puntahan. Tumaas na talaga ang sahod sa China. Kaya mahalaga ang pag-unlad ng kasanayan. Hindi niya nabanggit na si Apple mismo ang naging guro. Tama? Kaya nga, inihalin tulad ko ang Apple sa vocational school sa China. Iniisip mo ba kung ilan ang pumapasok sa Harvard kada taon? Di ko akalaing umaabot ito ng 10,000 libo. Sa universidad ko, ganun karami ang estudyante. Pero sila, ilang libo lang pero malaki ang epekto. Simula 2,000 at 830 milyong tao na ang nasanay ng Apple. Maraming tao ang kasali sa production line, assembly process, o nagtatrabaho sa supplier. Talagang katuwang sila ng Apple sa trabaho. Kaya kapag inuuna ng Apple ang kalidad kaysa sa gastos, napakalaki ng epekto nito sa ikalawa at ikatlong antas. Dahil sa desisyong iyon, sinanay ang buong team ng mga inhinyero sa China dahil noong late siyam na puds at early 2000s, kulang pa ang technical na kakayahan ng China para sa Apple. Kaya ang nagiging desisyon ay sanayin ang mga manggagawa para matugunan nila ang aming pangangailangan. Desisyon iyon noong maliit pa ang Apple. Halos malugi sila noong 1,996, 1,997 at 2,000. Ito ang mga tao na unang sumubok ang Apple ng outsourcing, lalo na sa estratehikong paraan. Yun ang naging pundasyon ng kanilang tagumpay. Pero ang tunay na epekto ay nang lumabas ang iPhone, sa loob ng 5 hanggang 6 na taon mula 5 milyon kada taon naging 100 milyon at kalaunan umabot ng 200 at 30 milyon kada taon. Kung alam mo ang perpeksyunismo, hindi tinatanggap ng Apple ang depektong kultura at inilagay mo yan sa daan-daang pabrika sa China para makagawa sa antas na kailangan para makagawa ng 1 na bilyong iPhone kada taon. Doon mo lang maiintindihan yon. Kinailangan nilang baligtarin lahat at mag-training sa engineering. 100 at 1 hanggang napakaraming pabrika bawat isa ay may libu-libong empleyado. Sa Zhengzhou, may 400,000 empleyado ang iPhone City. Ang epekto nito ay literal na parang isang pambansang proyekto ng pagpapatayo. Ibig kong sabihin, parang nakakabaliw pakinggan ang pahayag na yon. Pero ito ay isang mabagal na argumento na tinatalakay sa loob ng 400 pahina. Wala pa akong nakikilala na nakabasa ng buong libro at nagsabing hindi makatwiran ang mga numero. Totoo, nakakabaliw ang sinabi na yon. Sa palagay ko, di rin lubos na uunawaan ng marami kung gaano kalawak ang Apple. Kasi tiningnan ko muna bago tayo nagsimula, bago tayo nag-podcast. Ang halaga ng Apple ay $239 trilyong, hindi nga maintindihan ng mga tao ang bilyon. Mas malaki pa ang market cap ng Apple kaysa sa gross domestic product ng United Kingdom, kaya napakalaking kumpanya talaga ito at may ilang mga kwento akong hinanap dahil alam kong interesante ito para sa mga nanonood. Nakikipag-ugnayan ang Apple sa mga pangunahing airline sa United States para gumawa ng mga rutang para lang sa kanilang empleyado araw-araw. Halimbawa, di ko rin alam kung ilang taon silang gumagastos ng 200 milyon kada taon sa airline. Ibig kong sabihin, hayaan mong ikwento ko yan sa'yo kasi nakakatawa yan. Alam mo, binibilang ng tao kung ilang industriya ang nayanig ni Steve Jobs bilang Chief Executive Officer. Diba? At parang pwede mo ring gawin yon kay Tim Cook. Kasi ngayon, alam mo na, pumasok na sila sa parang Netflix na streaming service at mga ganon, idagdag mo pa ang terabyte or kung ano pa man. Sa tingin ko, idagdag mo na rin ang airlines sa listahan. Noong 2000 at 14 at 2000 at 16 nagpapadala ang Apple ng sobrang daming inhinyero sa China kaya kinailangan nilang kumbinsihin ang United Airlines na magbukas ng biyahe papuntang Chengdu at Hangzhou, mga lugar na hindi pa nila napupuntahan noon. Kailangan ng Apple ng maraming upuan, kaya't sinabi nilang, lumipad kami roon 3 beses kada linggo, kahit bakante ang ibang bahagi ng eroplano. Bibili kami ng maraming first class na upuan, kaya kikita pa rin kayo at magpapatuloy ang United. Nagsimula na ang mga biyahe na iyon. Nakakabaliw talaga, di ba? Alam kong napag-usapan na natin yon. Pinag-uusapan mo na ang mga kwentong ito, pero tingin ko magugulat ang mga manonood at baka magustuhan pa nila ng personal ang mga kwentong ito. Parang bakit nga ba? Sinasabi ko sa bawat bisita na excited akong makausap sila, pero ngayon parang hindi tayo magkakilala. Sobrang interesting ng mga kwentong ito, kaya na-excite talaga ako. Kaya sige, ituloy mo lang.
Ang isa pang nakakatawang bagay na lumalabas dyan ay nakakausap ko yung mga tao na sabihin na nating nagtrabaho sa Google, sa paggawa ng Pixel o kaya naman ay nagtrabaho sa Motorola noon. Minsan, lumilipad daw sila sa China. Lilipad sila ng first class bilang bahagi ng malaking kumpanya. At kadalasan sila lang ang taga-Motorola at empleyado ng Google sa flight. Yung iba sa first class, mga empleyado ng Apple rin. Tama, alam ng lahat sa negosyong ito na ang Apple ay may antas ng detalye, dedikasyon, at dami ng oras ng tao sa China na wala sa iba. At alam mo, ngayon ay mayroong libo-libo, napakaraming tao na nagtatrabaho lang para sa Apple ng full-time sa China. At kaya ang mga biyahe ay talagang nabawasan na rin sa ilang antas. Pero para lang maintindihan, tulad ng proseso ng pagkuha ng mga disenyo namin at pagpapalawak nito, pero pinalalawak ito sa tamang panahon. Kapag nasa antas tayo na pananatili pa rin natin ang kontrol. Tama ba? Ikinukumpara ko ang Apple sa Uber. Ang Uber ay pinakamalaking taxi provider sa mundo. Naging pinakamalaking tagagawa ang Apple kahit walang sariling pabrika. Tulad ng Uber na walang sariling real estate. Pero hindi nila ginagawa yon sa pamamagitan lang ng pagpapadala ng mga detalye sa kahit sinong supplier na kayang gawin ito. Sila ang bumubuo at nagbabantay ng kakayahan na yon. Sa China, ang ibang kumpanya ay gumagamit ng makinaryang binili o pinautang ng Apple sa kanilang mga operator para payagan silang mag-operate lampas sa inaakala at tunay nilang kakayahan. Noong 2020 taon na ang nakalipas. Walang budget ang mga kumpanya sa China para sa ganitong makina. Pero meron ang Apple. Oo, at sa totoo lang, may napaka-interesante akong kwento tungkol sa Uber, Apple at Sina. Sana hindi mo pa alam ang kwentong iyon dahil mas masaya magkwento ng bagong bagay sa iba. Para sa mga nanonood, maghintay muna dahil tatalakayin pa natin yan mamaya. Ngayon, usapang YouTube retention naman. Oo, napag-usapan na natin ito bago ang podcast. Alam mo ba kung paano ikinuwento ni Steve Jobs ito? Hindi ko rin alam kung totoo at siya nga ba. Si Steve Jobs, si Jeff Bezos naman, ikinukwento niya na may nakita siyang mga stats tungkol sa internet. At sabi niya, kailangan kong makisali dito. And yun ang naging dahilan kung bakit na itatag ang Amazon. Kung tama ako, base sa aking pananaliksik, 2 taon kang nag-research para sa librong ito. Tama ba? At ano ba ang isang bagay na nakumbinsi ka? Parang, interesante itong topic na ito kasi kitang-kita namang talagang interesting siya ngayon, natapos ka na, pero ano ang nag-udyok sa'yo na simulan ito? Hindi ito dahil sa numero. Sa pagkakaintindi ko, dumating lang ang mga numero pagkatapos. Sa isang banda, parang nakakahiya para sa akin na hindi ko alam kung paano ginagawa ng Apple ang mga produkto nila. Ibig kong sabihin, noong sinasabi ko sa mga tao noong umpisa pa lang na nagkaka-interes ako sa paksang ito, kadalasan ang sagot nila ay, ano bang ibig mong sabihin? Ginagawa ng Apple ang mga produkto nila sa China. Alam na ng lahat. Pero pag tinanong mo pa sila, tulad ng pangalan ng supplier, paano sila napasok dito? Ano bang inialok ng China na di na ibigay ng Taiwan, Japan, o iba pa? At tila walang nakakasagot. Lumabas ito mula sa usapan kung saan may nag-i-explain ng trabaho ng chipmaker sa Taiwan. At hirap dahil sa COVID restrictions. At sabi ko, tama, pero designer ng chip yon, di ba? Parang sa likas na katangian, fabless sila. Hindi sila ang gumagawa ng chips. Kaya bakit nila kailangan pumunta sa Taiwan? At kung iisipin, napaka-inosente ng tanong na yon. Kasi para maintindihan ang chip design, kailangan mo ring maintindihan yon. Pumupunta sila sa pabrika para tumulong at mag-guide. At may pagkakatugma sa mga chip designer. Sino ang sila? Apple ba or iba? Sinusubukan kong huwag banggitin ang pangalan. Kaya sabihin na lang natin na isang kumpanya na katulad ng Apple na nagdidisenyo ng chips, isang Qualcomm na nagdidisenyo ng chips, isang Taiwan Semiconductor Manufacturing o pasensya na, isang Nvidia na nagdidisenyo ng chips. Tama ba? Hindi naman sila mismo ang gumagawa noon, di ba? Ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ang gumagawa ng lahat ng chips. Pero may tao mula sa mga kumpanyang iyon na tumutulong sa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company sa paggawa ng chips. Hindi ko alam yon. At kaya nung napansin ng tao na hindi ko alam yon, sinabi niya, parang Apple lang yan. Naalala ko, naisip ko, pumupunta pala ang Apple sa mga pabrika. Bago sa akin ang ideyang ito, kahit 3 taon na akong nag-uulat tungkol sa Apple. Sinubukan kong turuan ang sarili ko. Sabi ko, ano bang mga librong tungkol dito ang hindi ko pa nababasa? Ano ang mga mahahabang artikulo sa magazine na hindi ko pa nababasa? Napansin ko agad na ganito. Hindi ito kilala at hindi pa naisusulat o napag-uusapan. Dahil dito, hindi natin lubos maintindihan kung paano ino-organisa ng Apple ang pagmamanupaktura sa China, pati maliliit na detalye. Pero hindi rin talaga naiintindihan ng mga tao noong pumunta sila sa China kung ano ang mga pinakaunang proyekto doon. Siguradong hindi nila alam ang impluwensya at epekto na dala nila.
Pero hindi rin nila naiintindihan ang mga bagay tulad ng, at ako rin, hindi ko rin naiintindihan ang mga bagay tulad ng, ang iMac na kulay candy ay gawa ng LG sa Korea. Nakakatuwa kasi hindi naman sila dating contract manufacturer. Malakas ang Apple, kaya tila ginawang contract manufacturer ang LG na dati ay supplier lang ng analog monitor. At pagkatapos, pinalawak ng LG ang paggawa nito sa Mexico at sa Wales. Naisip ko, may bahagi pa ng Apple na di ko maintindihan kahit reporter ako ng Apple. At kung hindi ko ito maintindihan, malamang hindi rin ito maiintindihan ng ibang tao. Hindi lang ito tungkol sa pag-unawa na pwede kong alamin kung paano ginagawa ang mga produkto ng Apple. Maaga kong naisip na pwedeng pagsamahin sa isang aklat ang tatlong hindi pa naisusulat tungkol sa Apple. Dahil iisa lang ang tema ng mga ito. Paano ito mula sa ilang araw bago malugi ay naging pinakamahalagang kumpanya sa mundo? Kahit tukuyin ko yan, sabihin nating dolyar, 1 trilyon noong 2000 at 11 o 350 bilyon noong 2000 at 11 sa pagkamatay ni Steve Jobs. Maliban sa talambuhay ni na Johnny Ive, Tim Cook at Steve Jobs, walang iisang kasaysayan na sumasaklaw sa 15 taon mula 1996 hanggang 2011 tungkol sa mga produkto. Weird nga, 'di ba? Parang dapat may 5 o 6 na libro tungkol dyan. Dapat naging cliché na itong case study sa business school, pero wala pa rin. Yun ang unang libro. Ang pangalawang libro naman ay kung paano nga ba nila ginagawa ang mga produkto nila. Ibig kong sabihin sa lahat ng bagay, sila ang pinakamahalagang kumpanya sa mundo. Karamihan sa atin ay may libo-libong halaga ng Apple products sa bahay. Gayunpaman, mula sa paggawa ng halos lahat noong 70-SS, 80-SS at 90-SS, naging tagapag-ayos na lang sila. At hindi na sila mismo ang gumagawa. Malaki na agad ang pagbabagong iyon para sa pinaka-iconic na kumpanya sa mundo. Nasaan ang libro? Iyon lang ba ang laman? At wala namang ganoong libro. At pagkatapos, ang pangatlong bagay ay, noong ginawa nila ang pagbabagong iyon, natuklasan din nila kalaunan ang China. Pero ang China ay isang autoritarian na bansa. Hindi ka basta-basta makakapagtayo ng mga tindahan sa isang magandang kanto sa Shanghai nang walang maraming koneksyon sa politika. Sino ang mga empleyado ng Apple sa China na may koneksyon sa politika? Ano ang kapalit na pabor at investment? At iba pa? Isa pa, dapat isulat ang librong iyon. Kaya naisip ko, bakit hindi ko kunin ang naisulat na at dagdagan ng mas maayos na pagsulat? Ang ideya ay, bakit hindi ko pagsamahin ang nilalaman ng 3 nobela sa isang libro para bawat pahina ay may bagong impormasyon? At kaya may ilang bagay na naisulat na sa talambuhay ni Walter Isaacson, sabihin na nating nakakatulong yon sa aking kwento. At iniiwasan ko iyon dahil gusto ko na ang karaniwang Apple nerd ay nasa Barnes and Noble. Basta magdedesisyon lang base sa pabalat na silipin ang libro. Kahit sa ang pahina, tuloy lang sila sa pagbabasa na parang, tama ba ito? Ganoon kasiksik at puno ng bagong kaalaman ang gusto kong libro. Naisip ko, kung inuulit ko lang sinabi ni Walter Isaacson, baka sabihin nila, tapos na ako dito, wala akong pakialam. Kaya ang hamon na itinakda ko para sa sarili ko ay na halos bawat pahina ng libro ay may bagong impormasyon. Hahayaan ko ang mambabasa na magpasya kung nagawa ko iyon, pero para sa akin, puno ito ng bagong paanyaya. Oo, totoo yan. Bukod dito, dahil mahilig ang audience natin sa negosyo at geopolitics, isa ito sa iilang librong tumatalakay sa pagsasanib ng dalawa, lalo na tungkol sa China. Kaya sa tingin ko, kung nag-e-enjoy ka sa podcast, siguradong dapat mong basahin ang libro. Mabilis lang balikan kasi marami sigurong hindi pa napanood ang ginawa naming video. Kaya nahihirapan no ng Apple bumalik si Steve Jobs, pero nagsimula na talagang mag-outsource ng paggawa sa ibang bansa ang Apple. Tama ba? Sa tingin ko, ito ang sinabi mo, baka mali ako, nahihirapan sila dahil sa competition sa logistics. Hindi naman talaga yon ang pundasyon ng Apple. Nakatayo sila sa innovation, kaya siguro ibinalik si Steve Jobs. Baka mali ang sinabi ko, pero iyon ang akin. Pag-iisip. Oo, hindi masyado. Mas ganito kasi, siya yung tao bago si Steve Jobs. Nagtagal siya ng 500 araw sa kumpanya at kilala siya bilang isang turnaround artist. Ang pangalan niya ay Gil Emilio. At tinitingnan niya ang kumpanya at iniisip, sige, ang problema dito ay parang hindi pagiging epesyente. At kung mapapadali natin ang operasyon at makakatipid tayo ng pera sa ganung paraan, alam mo na, maibabalik ko ang kumpanyang ito. Parang ganun lang, ayos lang. Conclusion. Pero baliktad ang tanong. Sa madaling salita, iniisip niyang
kung gagana tayo parang PC industry, mas magiging competitive tayo. Kinukuha mo ang lakas ng PC market at sinasabing, ang maliit na Apple na 3% lang ng market ay lalaban sa kanila. Pero ang mga produkto ng Apple ay hindi dinisenyo na may mga napapalitang piyesa, mga standardized na piyesa. Kaya hindi mo talaga sila makakakumpetensya sa ganung antas. Kaya kailangan nilang magkaiba. Kailangan nilang gumalaw at gumawa ng kakaiba. Sa simula, hindi ito tungkol sa operasyon, kundi parang pelikula ko lang. 'Di ba? Mas tungkol ito sa iTunes. Mas tungkol ito sa itsura o disenyo ng computer at isang bago at mahusay na all-in-one system na mabilis kumonekta sa internet at may isang cordon lang. Hindi tulad ng magulong mga cordon na ginagamit ng mga tao sa PC. Tungkol ito sa pagiging simple at sa mga mahalagang bagay para kay Steve Jobs. Pero hindi talaga naintindihan ni Gil Emilio na ibinalik si Steve Jobs dahil isa pa sa mga pinagdadaanan ni Gil Emilio ay iyon. Ang operating system sa Apple ay sobrang magulo. Kaya binili niya ang kumpanya ni Steve Jobs na tinatawag na NECT na sa isang banda ay sarili ring uri ng kabiguan. Pero meron naman itong parang makabagong operating system, di ba? Yung operating system, problema, hindi ito bagay sa merkado dahil maliit lang ang bahagi nito sa computer market. Hindi mahalaga gaano kaganda ito. Dahil di ito tulad ng ibang bahagi ng computer market na madaling palitan. Di mo pwedeng asahan na may X na computer. Kaya dito sisikat at nalulugi na ang kumpanya. Si Steve Jobs ay lumipat sa Pixar at namahala sa paglulunsad ng Toy Story. Tama ba? Sa tingin ko, may nakalimot sa kwento pero siya rin ang Chief Executive Officer ng Pixar. Pero parang ang pagsasama ng dalawang kumpanyang parehong nahirapan ang nagdala sa Apple para maging mahusay na kumpanya. At si Steve Jobs ay hindi Chief Executive Officer nang bumalik siya sa Apple, di ba? Sa totoo, tagapayo lang siya kay Emilio. Sa huli, ibinenta niya ang lahat maliban sa isa, sa 15 milyong shares na natanggap niya sa kasunduan. Bilang tanda na, sa tingin ko, hindi si Emilio ang tamang leader, kahit na itinanggi niya ito noon. Malinaw sa board kung ano ang nangyari. Natanggal si Gil Emilio at inalok kay Steve Jobs ang Chief Executive Officer na posisyon. Ang nakaka-interes dito, hindi pa siya Chief Executive Officer noon. Akala ng marami siya ang Chief Executive Officer noong dekada 70 o 80 dahil siya ang nagtatag ng kumpanya. Pero hindi siya naging Chief Executive Officer noon. Mga 21 taong gulang lang siya nang itatag niya ang kumpanya. Kaya maaga pa lang ay napagtanto na hindi siya dapat maging Chief Executive Officer dahil wala pa siyang karanasan. Nang mapatalsik siya ng sariling Chief Executive Officer na si John Sculley noong 1985, umalis siya ng halos 12 taon. Nang bumalik siya sa Apple, siya na ang Chief Executive Officer ng Pixar at Next. Pero hindi pa Chief Executive Officer ng Apple noon. At ang palaisipan na kailangan kong lutasin ay, bakit hindi niya tinanggap ang posisyong ito nang inalok na ito sa kanya? Sa totoo lang, siya ang nagtatag ng kumpanya, di ba? At kapag iniisip mo ang tagumpay ng Apple ngayon, maiisip mo na kung ikaw ang nabigyan ng pagkakataon na kunin ang posisyong iyon, syempre kukunin mo iyon. Ang sagot ay ibinunyag ng dating mga katrabaho niya. At nakuha ko rin ang mga hindi pa naipalathalang tala noon. Sa alam ko, ako lang ang may hawak ng mga talang ito. Ipinaliwanag ni Steve Jobs sa team na tingin niya ay malapit nang bumagsak ang Apple at hindi niya alam kung paano sila makakaahon. At ang nagbago ay nang makilala niya si Johnny Ive sa unang pagkakataon at nagkaroon sila ng pagkakaunawaan. Nakakatuwa pa, dumating si Johnny Ive sa meeting na may dalang resignation letter sa bulsa. Inasahan niyang magre-resign siya. Kaya tinawag ni Jobs ang meeting para tanggalin si Johnny Ive. Kasi kung titingnan mo ang mga produkto ng Apple noong panahon na iyon, kung sino man ang nagdidisenyo nun, parang hindi niya alam ang ginagawa niya dahil lahat ng produkto na ito ay pangit, di ba? Iyan ang pananaw ni Steve Jobs. Pagkatapos, pumunta siya doon at sina Johnny Ive at ang kanyang team ng industrial design. Parang ipinresenta ng mga industrial designer lahat ng kanilang nagawang proyekto. At napansin ni Jobs na ang mga executive ng Apple bago siya ay itinuring na istorbo ang kanilang kakayahan sa disenyo. Imbes na ito ang daan para muling tukuyin ang kumpanya. At ang ideya ng iMac ay basically ipinanganak sa pagpupulong na ito at sa mga sumunod pang pagpupulong. Ito ang nagkumbinsi kay Jobs na kayang iligtas ang kumpanyang ito. Kapag tama ang hakbang, maliligtas ang Apple. Inilunsad ang kampanyang Think Different. Nabuo ito ilang araw o linggo matapos ang pagpupulong na iyon. Makalipas ang ilang linggo, tinanggap ni Steve Jobs ang pansamantalang DEO. Sinimulan nilang gawin ang iMac. Inilabas ito sa sumunod na taon at naging pinakamabentang computer sa Amerika.
Kaya hanggang wala pa ang ideya ng iMac, hindi iniisip ni Steve Jobs na maliligtas pa ang kumpanya at binago ng pagpupulong nila ni Johnny Ive ang lahat. Ang ganda ng kwento, nag-research talaga ako, hindi ko akalaing ibabahagi mo yon. Ang galing ng background para sa mga nanonood. Hindi ko nga alam na kailangan pa nila iyon. Pero sige, malinaw na si Steve Jobs ang pumasok, siya ang makabagong leader at hanggang ngayon, ganun pa rin ang tingin ng mga tao sa kanya, di ba? Ganun talaga. Pero ang isang bahagi ng Apple na hindi alam ng karamihan ay isa rin silang higante pagdating sa logistics. Malaking dahilan dyan si Tim Cook, or baka nga siya lang lahat. Hindi ko alam paano mo ito ilalarawan. Bakit nga ba napunta si Tim Cook doon? Kasi kakakuha lang niya ng isang kumpanya. Kakakuha lang niya ng vice president na position sa ibang kumpanya. Bakit siya lumipat at ano ang papel niya ron? Oo, hindi lang ibang kumpanya, kundi Compaq. Ngayon, wala na ang Compaq, kaya parang sino pa ang may pakialam? Noong panahong iyon, sila ang hari ng kopya. Sila ang gumawa ng pinakamaraming PC, o kahit papaano, sila ang kumita ng pinakamaraming pera sa PC kaysa sa kahit sino pa sa buong mundo. Isa sila sa mga unang kumpanya na kumopya ng International Business Machines PC. At pagsapit ng 1,000, sila na ang nangunguna. Kakapasok lang talaga doon ni Tim Cook noon. Pero kung iisipin mo kung ano ang kaya niyang gawin, di ba? Isa siyang eksperto sa operasyon. Paano mo pa matutulungan ang kumpanyang nangunguna na sa PCs? Siguro, sa maliliit na bahagi ka na lang makakatulong doon. Kaya nung inalok siya ng posisyon sa Apple, Diyos ko, hindi mo na kailangang magtanong o magbasa para malaman na noon, walang dating ang Apple. Isipin mo kung gaano kalaki ang ambag mo, kung parang salamangkero ang kakayahan mo sa negosyo. At ang ibinibigay sa'yo ay isang kumpanyang talagang pabagsak na. Aba, pwede kang magkaroon ng napakalaking epekto. Kaya alam mo, si Tim Cook ay parang malamig o kahit papaano ay kalmado, palaging mahinahon at pantay ang ugali. Nakakatuwa dahil talagang nahikayat siya. Halos parang may mahika ni Steve Jobs. At humanga siya kay Steve Jobs. Sa panayam kay Charlie Rose, sinabi niya, lahat ng makatuwirang bahagi ng utak ko ay nagsasabing, "Siyempre, masamang desisyon ito. Parang, bakit mo ito gagawin?" Pero hindi niya maiwasang sundin ang kutob niyang nagsasabing, "Pumunta ka sa kanluran, binatang lalaki." Kaya naman, ang pagkikita ng isipan, kung tawagin, nina Tim Cook at Steve Jobs ay talagang pundasyon ng kumpanya. Kung walang taong may kakayahan sa operasyon tulad ni Tim Cook, pag-uusapan pa natin ito mamaya. Pero kung wala si Terry Gou ng Foxconn, alam mo, makikilala lang ang Apple bilang isang kumpanyang gumagawa ng mga astig na produkto na walang bumibili. Pero sige, kung gusto mong pumunta sa Museum of Modern Art sa New York, alam mo, pwede nating makita kung ano ang itsura nila. Alam mo, hanggat wala kang galing sa operasyon, hindi magiging abot kaya ang mga ito at hindi rin mapupunta sa mass market. Kaya hindi mo talaga pwedeng maliitin ang operasyon. Kultura ng Apple. Sa palagay ko, pinakamaganda ito. Siguro wala nang magdududa pa sa sinasabi ko ngayon, pero lahat nagduda noong 2011. Nang gawing Chief Executive Officer si Tim Cook, hinihiling ko lang sa mga tao na pag-isipan iyon. Nang pumanaw si Steve Jobs, ang nag-iisang taong pumalit ay si Tim Cook. At isipin mo lang kung ano ang ibig sabihin niyan. Ibig kong sabihin, matagal nang sinasabi ng mga tao na hindi produkto si Tim Cook at ginagamit nila ito bilang paninira sa kanya. Sa totoo, si Steve Jobs ang nagtalaga sa kanya na eksperto talaga sa produkto. Kaya mula umpisa, tamad lang talaga ang batikos na iyon. Dahil kung may tiwala si Steve Jobs kay Tim Cook, ang ibig sabihin nito ay naniniwala na si Steve Jobs na nagawa na ng Apple ang pinakamagagandang produkto sa buong mundo. Ngayon, kailangan nating ulitin at pagandahin ito. Palakihin ang produksyon at ipamahagi ng may mataas na kita sa pandaigdigang antas. Dahil dito, si Tim Cook ang pinili bilang Chief Executive Officer. Sa palagay ko, mahalagang tandaan na hindi siya isang produkto mismo. Unang beses ito mula nang pumanaw si Steve Jobs. Maraming nakakabaliw na inobasyon mula sa Perplexity, Anthropic, OpenAI at Microsoft. Minsan, mas astig pa ang presentasyon ng Microsoft kaysa Apple. Isipin mo yung patalastas na, "Ako ay PC, ako ay Mac." 15 taon na ang nakalipas. At tandaan na nagbago na ang sitwasyon ngayon. Para sa akin, ang kinabukasan ng Apple ay nakasalalay sa kakayahan nila. Hindi lang sa logistics at operasyon na naperpekto na nila, kundi pati sa pananaw at disenyo ng produkto.
at artificial intelligence. Mas bagay kay Tim Cook ang kanyang kasanayan sa ibang panahon ng Apple. Kung mas maagang makita ng board ng Apple na nasa bagong panahon na tayo, dapat din nila itong agad kilalanin. Kahit bigyan si Tim Cook ng bilyong dolyar at golden black, hindi siya ang magdadala sa Apple sa susunod na panahon. Sige, pag-uusapan natin ang mga pagbabago sa geopolitics sa mundo gaya ng pagpasok ng China sa World Trade Organization. Dahil marami kang alam sa Apple, tanong ko lang, sino ang mas malaking papel sa pag-abot ng Apple sa 3 trilyong halaga? Si Steve Jobs ba o Tim Cook? Ano sa tingin mo? Siyempre, Halos ayoko yung tanong kasi hindi siya masagot. Makatarungan naman yung tanong, pero hayaan mong ilahad ko ito sa ibang paraan. Madalas sabihin ng iba na mas magaling si Tim Cook bilang Chief Executive Officer dahil napalago niya ang 350 bilyong kumpanya ng 10 beses. Kaya, alam mo, kung yung unang 350 bilyon ay dahil kay Steve Jobs, yung susunod na dolyar, 27 trilyon ay dahil naman kay Tim Cook. Sa tingin ko, hindi patas iyon kay Steve Jobs. Ang masasabi ko, si Steve Jobs ay kumuha ng 3 bilyong kumpanya at ginawa niya itong higit sa 300 bilyon ang halaga. Pinataas niya ng 100 beses ang halaga ng Apple. Samantalang si Tim Cook ay 10 beses lang. Tama ba? Siguro ganoon mo pwedeng ilarawan. Hindi patas ang paghahambing. Pero ang magic ng Apple ay pareho namang mahalaga. Tama ba? Isa sa mahalagang linya sa libro na isinulat ng asawa ko at hindi ako ay ang pagkikita ng isipan ni Johnny Ive at Steve Jobs. Kakaiba ang produkto ng Apple. Pero sina Terry Gou at Tim Cook ang nagpalaganap nito. Hindi magiging Apple ito kung wala sila. mga koponan, may say yon at mangyon, dumating na tayo sa taong 2,000 at alam kong sinabi mo na rin ito. Pwede nating sisihin ang Apple sa pagpasok nila sa China. Halos lahat ng kumpanya ay tinutulak ng mga leader natin na pumasok sa China, na bagong kasali sa World Trade Organization. At ito ba ang panahon na sila? Nakipag-partner ba sila dati sa Foxconn? Pero ang tanong, ang Foxconn ba mismo pumasok sa China at sinundan sila ng Apple dahil nagtitiwala ang Apple sa kanila? O yung Apple ba ang nagtulak sa Foxconn na pumasok sa China? Oo, maganda ang tanong. Ang Foxconn ay nagsimula sa isang barong-barong sa Taiwan noong 1974. May intrigang kasaysayan ang mga kumpanyang Taiwanese tulad ng Foxconn na agad nagnegosyo sa China nang maging legal ito noong 1987. Sina Quanta, Ventec at Foxconn ay mga kumpanyang Taiwanese na inuuna ang kanilang sariling bansa. Ang populasyon ng Taiwan ay 20 milyon lang. Nakikita nila ang pagtaas ng gastos sa paggawa, kakulangan sa kapital, at iba pang issue. Sa madaling salita, masyadong maliit ang isla para makasabay sila sa pandaigdigang demand na natatanggap nila mula sa industriya ng PC. Dahil sa sariling kagustuhan, nagtatayo sila ng negosyo sa China, kung saan marunong sila sa wika at napapakinabangan ang maraming manggagawa. Siguro hindi na natin kailangang pumasok sa masyadong detalye dito. Pero isang bagay na talagang interesante ay kahit na hinahabol ng mga contract manufacturer ang mababang gastos. Kaya ka lumilipat mula sa isang umuunlad na bansa sa iba pa. Isipin mo si Nike. Kung meron kang tambak ng mga Jordan sa harap mo, mula pa noong 1974 hanggang sa kasalukuyan, mapapansin mong palaging nagbabago ang tag. Tama, minsan Malaysia, Bangladesh, Vietnam o Taiwan. Hinahabol talaga nila ang mga bansang mababa ang pasahod. Kaya may kwento ng globalisasyon gamit ang Air Jordans. Sa akin, magandang ideya yan para sa libro. Ngayon ko lang naisip, pero kahit sino o ako pwedeng magsulat niyan. Sige! Pero ang Apple, hindi nila hinahabol ang mura. Hinahabol nila ang kalidad. Kalidad. Ang engineering ay hindi basta-basta natutunan habang lumalaki ka. Kailangan itong ituro sa'yo. May kawili-wiling kasaysayan matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, kung kailan umabot sa higit 50% ang kapasidad sa pagmamanupaktura ng Amerika. Sa madaling sabi, gumawa sila ng sistema para maikalat ang ilang kaalaman sa mundo para lumikha ng bagong kaayusan. Tama? Batay sa international na kalakalan, batay sa palitan, batay sa komersyo, at iba pa. Kaya, may isip mo na katatapos lang ng ikalawang digmaang pandaigdig na nilabanan ng malinaw. Ang tinutukoy ko lang ay isang larangan, Amerika at Hapon. Pagkatapos ng digmaan, nagpadala ang Amerika ng mga inhinyero sa Hapon para turuan silang magtayo ng industriya ng radar. Nagsimula doon ang industriya ng electronics at pagdating ng dekada 70, nanguna ang Hapon sa paggawa ng memory chips.
Ang mga Hapones ang humarap sa sarili nilang kakulangan sa kapital, kakulangan sa paggawa, at iba pa. Tinuruan nila ang dati nilang mga kolonya, Timog Korea at Taiwan, kung paano mag-manufacture. Makikita mo kung paano napapasa ang kalidad mula Amerika, Hapon, hanggang ibang bansang Asyano. At ang Taiwan, sa isang banda, ay ginaya lang talaga ang modelo at dinala ito sa China. Ngayon, kung bibilisan ng kwento, susunod na destinasyon ay India. Pero humahad lang ang China, tama? Hinaharangan nito ang visa ng mga Chino papuntang India at pati export ng makinarya. Kaya parang may tinatawag na natural na ayos kung paano na ipapasa at natuturo ang mga bagay na ito mula sa isang bansa papunta sa iba. Ngunit matagal na itong nakita ng China at patuloy itong nakikinabang bilang kalahok sa pelikula. Kaya ayaw nitong mawala ang benepisyo. Si Xi Jinping ay halos diretsong nagtanong, ano nga ulit ang sinabi niya? Hindi magdede-industrialisa ang China dahil nakikita nito ang halaga at may matinding kagustuhang mangibabaw. Sige, medyo lumilihis na ako ng usapan. Pero ang totoo, yung mga supplier ba sa PC value chain ay papunta sa China? Hindi naman si Apple ang nagdedesisyon. Uy, bakit di tayo pumunta sa China? Naisip na ba yon? Hindi lahat pumupunta sa China. Umaasa na lang si Apple sa contract manufacturer dahil di na sila gumagawa ng sarili nilang produkto. Umaasa sila sa mga supplier na pumupunta roon dahil mababa ang gastos. Pero dahil di kayang tugunan ng China ang hinihingi ni Apple, nagpadala ng mga tao si Apple sa China, gaya ng ginawa nila sa Korea, Taiwan, Mexico, Czech Republic, at iba pang lugar. Ang 7 taong kwento sa aklat. Sinimulan nilang sanayin ang mga tao kung paano matugunan ang mga pamantayan ni Apple at lalo na kung paano matugunan ang mga pamantayang iyon habang lumalaki ang operasyon. Kaya si Steve Jobs ay kilala sa pag-aalaga sa itsura ng likod ng computer at kulay ng mga kable sa loob nito. Hindi na yan pag-iisip ng inhinyero, kundi kultura na. At kailangan mong ilipat ang mga ideyang yan, ang pananaw na yan, sa daan-daang pabrika sa China. Doon nagkaroon ng parang pambansang impluensya ang Apple sa bansa. Tama, sa usaping geopolitics, hindi masama na inisip ng mga leader na kapag sumali ang China sa World Trade Organization, uunlad ito at yayaman. Kaya kailangan nilang magbukas, tanggapin ang demokrasya, kapitalismo, at mga bagay na ganon. Sa tingin ko, may okay naman ang ideya. Ang problema, masyado tayong naging bukas at parang sinasabi nating babagsakin natin ang partido. Parang lahat ay nagsasalita na lang sa television, pinag-uusapan ito. Nakakatawa, ito na ang nangyayari ngayon. Si Howard Lutnick, kalihim ng komersyo, kinakausap ang China. Gusto naming maging dependent kayo sa tech stack na gawa sa Amerika gamit ang mga NVIDIA chips. Dahil hindi kayo makakabuo ng sarili ninyong semiconductor makers kung aasa kayo sa teknolohiya namin. Ang ikalawang bahagi ng pag-uusap na ito ay mapapanood sa bago naming podcast channel na maaari mong panoorin ngayon sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa iyong screen. Siguraduhin mong i-click ang subscribe button sa channel na yon dahil maglalabas pa kami ng mas maraming podcast na katulad nito.